Pangulong Rodrigo Duterte may payo sa kanyang kaibigan na si Pastor Polo C. Quiboloy sa gitna ng warrant of arrest na kinakaharap nito ngayon. Ang buong detalye mula kay Gene Domingo. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa tamayong. Ito naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginanap na press conference sa Davao City, Huwebes ng gabi. Ayon sa dating Pangulo, bilang abogado ay pwede namang harapin ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang mga warrant of arrest na kinakaharap nito at magpiyansa. Pero kung naniniwala ito na hindi siya mabibigyan ng patas na laban ng kasalukuyang administrasyon, ay mas maigi pang huwag na lang itong magpakita pa. Matatandaan na nilinaw ni Pastor Polo na hindi ito nagtatago dahil siya ay may kasalanan. Ang hindi anya niya pagpapakita sa publiko ay dahil sa kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili sa banta ng extraordinary rendition. Sa kabila naman ng mga biro o pakikipagtuwaan sa media ni dating Pangulong Duterte na nasa tamayong lamang ang kanyang kaibigan, ay nagpaalala rin ito sa tamang sistema ng paghahanap kay Pastor Polo. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Quiboloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, magkabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. You will become a member of the Jesus Christ. Samantala, kinumpirma rin ni dating Pangulong Duterte na ang pagiging administrator nito sa Kingdom of Jesus Christ ay para ma-preserve ang mga pag-aari nito habang wala ang buting pastor. Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon probably in hiding, so yung somebody has to see the management of the kingdom, to preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandyan na yan. Pinabulaanan rin ng dating alkalde ng Davao City na itinatago nito ang kanyang kaibigan. Anya naniniwala at tiwala ito na kayang magdesisyon ni Pastor Apollo para sa kanyang kabubuti. Natatakot ang Philippine Drug Enforcement Agency na banggain ang Pangulo ng bansa. Kaya pilit nitong itinatanggi ang issue na sangkot sa iligal na droga si BBM ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Pilit na itinatanggi ng kasalukuyang administrasyon ang pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Ito'y kahit pa nga nagsalita na noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakita niya mismo ang pangalan ni Marcos sa narcolist ng Philippine Drug Enforcement Agency noong siya ay alkalde pa lang ng Davao City. Pero ang PDEA, todo tanggi sa issue kahit pa na naglabas na rin ang political vlogger na si Maharlika ng dokumento na nagpapatunay na minsan ang naging target ng PDEA si Bongbong Marcos sa operasyon nito noong taong 2012. Sa isang pulong balitaan araw ng Huwebes, ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte kung bakit ito patuloy na itinatanggi ng PDEA. Takot nga raw ang PDEA o kahit na anong ahensya ng pamahalaan na bumangga sa kasalukuyang presidente ng bansa. Kaya kahit anong gawing sigaw ng taong bayan tungkol sa issue, patuloy daw itong itatanggi ng ahensya. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan ma'am kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go
head-to-head with the President sa bagay na yan. So sinusuppress yan. Sinabi niya na noong naging presidente siya ay nakita niyang muli ang pangalan ni BBM sa listahan ng PIDEA. Pero sinabihan niya lang ang mga nooy nasa PIDEA na gawin lang ang kanilang trabaho. As early as, hindi pa ako presidente. Nung presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importante. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali. Ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung meron man siyang isang bagay na pinagsisisihan, yun ay ang hindi agad hinuli noon si Bongbong Marcos. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako. Iginit ng dating Pangulo na takot ang PIDEA na banggain ang Pangulong Marcos at maaring sa ngayon ay nabura na ang record dito sa PIDEA na gumagamit ng illegal na droga. Yung napinakita sa akin nung presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga at PIDEA. At lahat ng mga dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased. Yeah.